Isa pagpalang araw sa ating mga kapangtime. Ngayong gabi ay nais ko po pag-usapan natin ang tungkol po sa kaibigan. So ano po ba ang kaibigan? So lahat naman po tayo ay mayroon mga kaibigan. Mabuti man tayo o masama ay mayroon tayong mga kaibigan at hindi po yan mawawala. So ang kaibigan po ito yung mga taong nakahanda pong umalali sa atin. Ito yung mga taong napagsasabihan natin ng ating mga suliranin o problema. Ito yung mga tao na mayroon tayong sariling ugnayan, kalakip na pagmamahalan at pagmamalasakitan. Ito ay kabaliktaran ng kaaway. Kumbaga, ang kaibigan ay nandyan lagi sa atin sa oras ng kagipitan, sa anumang oras, sa kasiyahan, sa kalungkutan, o anumang okasyon, ang kaibigan ay nandyan parati sa atin. Ito yung mga taong nananatili sa ating buhay na laging umagapay sa atin anumang ating gawin, mabuti man o masama, nandiyan po sila para suportahan tayo. Sila po yung ating mga kaibigan. At ngayon mga kapamtime, nais ko pong ibahagi sa inyo na ang kaibigan pala ay may tatlong uri o klase po. Una po rito yung tinatawag na kaibigan na nakabatay sa pangangailangan. Opo. So ano po ang ibig sabihin nun? So meron tayong mga kaibigan na kinakaibigan lamang natin dahil meron tayong kailangan sa kanila. Meron tayong nais, kagaya po halimbawa po na isang guro, di ba? Estudyante tayo, so nakikipagkaibigan tayo isang guro dahil mayroon tayong kailangan sa kanila. Maaring gusto natin pumasa o tumaas ang ating grado, kaya kinakaibigan natin sila. Maging mga doktor, di ba? Para mapalapit tayo sa doktor, o kung sakali may sakit tayo, mas madali tayo makakalapit sa kanila. Ganon din po yung mga opisyalis sa ating barangay o yung mga may kumakandidato, hindi po ba? Kinakaibigan natin sila. Ganon din sila. Kinakaibigan nila tayo, lalo na pagdating namang ng halalan, hindi ba? Lumalapit yung kanilang kalooban sa atin, kanilang loob sa atin dahil mayroon din silang nais sa atin. Kumbaga, ito yung klase ng kaibigan na ginagamit natin ang bawat isa. Hindi naman ito masama dahil para sa tayo nakikinabang dito. Di ba? Nakikinabang tayo sa kanila at sila rin ay nakikinabang sa atin. Ito yung tinatawag na kaibigan na kabatay sa pangangailangan. Alam niyo po mga kapantay, ang ganitong klaseng kaibigan ay minsan ay hindi nagtatagal. Alam niyo kung bakit? Kasi oras po na hindi na po natin sila kailangan o hindi na po tayo kailangan, ito po ay nawawala ng saysay ang ating pagiging magkaibigan. Halimbawa, ikaw, utang kita, kakaibiganin kita dahil alam ko nagpapautang ka. So ngayon, parang papautang mo ako, pipilitin mapalapit ang loob ko sa'yo. Pagka hindi mo ako pinautang, maaring hindi na kita gawing kaibiganin, di ba? Magtatampo na ako sa iyo dahil hindi mo ako pinautang, di ba? Sasama ang loob ko sa iyo. So ganun po yung klase ng unang uri ng kaibigan, yung kaibigan ng nakabatay sa pangangailangan. Ay kalawa ng mga kaibigan, ito yung tinatawag na kaibigan nakabatay sa pansariling kasiyahan. So ano naman po ito mga kapantime? Ito yung klase mga kaibigan na kung saan kasama natin sa lahat ng kasiyahan. Ito yung mga taong kaibigan natin na kasama natin sa pagdiriwang, sa anumang sa inuman, sa kung anuman kasiyahan na ating gagawin, sila po yung laging nandyan. Opo, lagi silang nakasubaybay sa atin o nakakasama natin sa, kumbaga, sa madaling salita, sa sarap. Sila yung mga kasama natin sa sarap. Opo. Subalit pagdating sa kalungkutan, nawawala sila. Sila yung mga kaibigan natin na always present basta mayroon happenings. Oo. Kahit na hindi mo sila tawagin, talaga automatically andyan sila sa atin. Opo. Sa mga okasyon, sila yung ating mga kaibigan na makakasama natin sa kasiyahan o anuman na pagdiriwang o ikaw man ay nasa mga gandang katayo ng buhay, sila yung nandyan. Una-una silang magpe-pray sa'yo, una-una silang babati sa'yo, di ba? Once na mayroon kang na-achieve na bagay, sila yun. Sila yung mga kaibigan na yun na nakabatay sa pansariling kasiyahan lamang. Subalit pag wala na yung mga kasiyahan, nakita nila na ikaw na ay naghihirap ka na, walang-wala ka na, unti-unti silang nawawala. Nawawala sila yung mga kaibigan mong yun, o ikaw ay nagigipit na,
unti-unti silang naglalaho. O oras na nandiyan ka na sa mga sitwasyon na kailangan mo sila, nawawala sila. So sila po yung tinatawag natin ng mga kaibigan na kabatay sa pansariling kasiyahan. Opo, kasama mo sila lamang sa mga kasiyahan o anumang happening sa buhay. Ay katlong klase ng kaibigan yung tinatawag na kaibigan na kabatay sa kabutihan. So ito yung pinaka-importante sa lahat. Ito yung mga tao talaga na tunay kang itinuturing na kaibigan na nandyan parati sa iyo sa hirap at ginhawa, anuman, unos o bagyong dumating sa buhay mo, nandyan sila nakagapay sa iyo, sumusuporta sa iyo. Nasa itaas ka man, nasa baba ka man, ay nandyan sila. Handang damayan ka, tulungan ka. Handang pakinggan ka sa anumang hinanaing sa iyo. So ito po yung mga tunay na kaibigan. Ito yung pinaka-importante. Kaibigan na dapat mayroon po tayo. Hindi yung mga kaibigan na nakabatay lamang sa pangangailangan natin o yung mga kaibigan na nakabatay lamang sa pansariling kasiyahan. Kasi yung mga yun is nawawala po yun. At marami po yan sa atin, mga ganun po na kinakaibigan tayo dahil mayroon silang kailangan sa atin o kinakaibigan lang tayo sa kasiyahan lamang. Pero pag nandiyan na yung mga problemas, mga suliranin sa ating buhay, nawawala na sila o naglalaho na sila. Kaya po, dapat po yung ating mga kaibigan po ay alam po natin kung anong klase po sila kaibigan. Yung mga nakikilala natin o mismo yung mga nakakasalamuha natin. Maraming pong salamat sa inyo. Naway nagustuhan niyo po ang aking share sa inyo tungkol po sa kaibigan. Kaya magandang gabi sa inyo mga kaibigan ko. Mga kapang time, have a good time. Thank you.